O, tuloy-tuloy na ho tayo. From Maynila, puntahan natin yung Pampanga. Isa rin to sa mga nasentrohan nitong mga habagat. Baka kausap mismo natin ang governor ng Pampanga, si Governor Lilia Pineda. Governor Baby, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan. Danny, magandang umaga at saka po sa mga nanonood. Maraming salamat ho sa oras na ipinabahagi nyo sa amin dito. Kamusta naman ho sa Pampanga, Gov? Alam mo naman ang Pampanga, Danny, mula nung nagputok ang Pinatubo, Yes. talagang bumabaha na tayo, no? Pero noon hindi pa masyado, pero ngayon talagang lumala talaga. Tumas ang tubig. Meron pa nga hanggang dibdib ang tubig. Oo. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Parang pataas pa kahit na mahina na yung ulan. Kasi nga, Dani, Ganun kung ba? natatandaan mo, nung si Kabayan pa noon, Oo. ang Pampanga, yung Pampanga River na nanggagaling ng Sierra Madre at ng Nueveche, yung tubig nila, kami yung labas, kami yung pinto. Kasi kami ang nasa tabing dagat. Catch basin. Oo. Oo, ganon. So, ngayon, dahil malakas ang tubig na nanggagaling ngayon doon sa taas, ngayon pa lang talaga halos lumalaki yung baha namin. Oo. Kasi ngayon lang talaga dumarating. Pero mataas na. Tapos dumarating pa yung tubig nila. So yun ang nangyayari sa atin ngayon. Wala ka mang magawang engineering intervention Kasi talagang makikita mo parang dagat na talaga. So Pero, yun ang problema namin ngayon, Danny. Pero, At pati yung bandang upstream talagang nadadamay na rin. Gov, ano mga barangay para lang doon sa mga nakikinig ngayon? For now, ang mga talagang lubog pa rin sa baha. Anong mga barangay o anong areas dyan sa Pampanga ngayon? Halos lahat ng Macabebe, Masantol, yan Okay. ang mga histang baha Oo. Macabebe, Masantol, kasi sila yung dulo ng dagat. Sila Oo. yung kasi yung dalawang bayan na to, Minalin at saka yung may part ng Candaba, below sea level na. Below sea level na sila kasi silted na yung napunta lahat yung mga lupa o mga buhangin o kung ano man ang nilalabas ng mga nasa taas. Nagparado na ngayon yung Pampanga Bay. So naging mas mataas sila dahil silted na, mas mababa ngayon ang mga bayan-bayan. So hindi na makasampa talaga yung tubig doon. Sa bayan-bayan na nagpupunta. So as we speak now, ilan ho yung meron ba kayo mga evacuation center? For those na hindi mga ngayon makabalik, ibig sabihin marami-rami ho yan. Kung sinabi nyo, Macabebe, Masantol, until now, lubog pa sa baha. Alam mo, Danny, Oo. tikada na yan Ang ugali ng Kapampangan, Danny, Oo. hanggat kaya niyan, pinakaya nila. At mababait naman ang mga kababayan natin dito sa malaking tubig na to. May mga malalaking bahay, inaako nila yung mga maliliit na bahay. Inaampon nila. At ang Kapampangan, hanggat kaya niya, Danny, hindi siya pupunta ng evacuation center. At mababait naman yung mga Parang bayan. bayanihan spirit, Gov. Parang Bayanihan. tinutulungan ng kapwa Kapampangan na doon sila munang tumira, ganun? Oo. So wala kang evacuation dyan. Siguro meron 20, wala pang 100, gano'n. Talagang ang Kapampangan, yung lakas ng loob nila, yun ang ugali nila, Danny. Pero for now, kasi parang ang lungkot na maisipin, sinasabi nyo, ginawa nyo na lahat ng engineering intervention. Pag tumigil ho ito, humupa na ito mga pag-ulan, ano ho ba yung pwede pa nating magawa para naman at least hindi mauulit ho ito? Ang sinabi ko, Danny, sa DPWH, Oo. yung part lang ng Pampanga, hindi ko sinasabi all over the Philippines, Danny. Hindi, kaya nga sa Pampanga. Sa akin, ang probinsya ko lang ang sinasabi ko, tigilan na yung flood control. Tama na. Kasi, hindi naman nakakatulong Palala pa kami. So, okay. Ito kasi yung sitwasyon namin. So ngayon, magpupulong kami ni Vince Dizon at saka ng NIA, titingnan namin yung kahabaan ng Pampanga River, 35 kilometers mula sa taas ng Nueva Ecija. May sinasuggest si NIA administrator na a series of sabodam. Yung ilog, yung river, lalagyan niya na munang parang break, parang sabodam, na magagamit pa ng irigasyon ng magsasaka para hindi tuloy-tuloy ang pagdanos ng tubig sa amin. Kasi alos mag-overflow na yung Pampanga River. Kung gagawin ni NIA yan, yung plano niya, yung
study niya. Oo. So sabi ko, mag-cooperate dapat ang DPWH at saka yung NIA kasi may ginawa siya dito sa amin Pasig Portrero, the other river Oo. na dito sa may Segunda Distrito. Nagkaroon siya ng Sabo Dam, ginawa niya ng irrigation ng mga magsasaka. Ngayon, wala nang masyadong tubig, hindi na kami lumulubog banda dito. So naging effective siya. Sabi ko sa kanya, baka po pwede mong gawin din. Pwede mong gawin din na kailangan hindi bumupulusok ang lakas ng tubig. Magkakaroon ng break, makakagamit pa yung magsasaka. Okay. Parang ganun yung pinag-usapan namin. Okay. Tapos meron kaming dam. Meron kaming dam na malaki dito sa taas ng Arayat, nandun. Kung wala pa yan, Dani, talagang mapupuruan kami. Oo. Pero ngayon, lumalampas na. Ang capacity na lang niya ay 6.5. Ngayon, umabot ng 9.7. So, nagpakawala na rin. Okay. So, sabi ko nga kay Nia, malaki pa yung space niya. Baka pwede niyong lakihan. Pagagamit pa ng Pampanga na maging surface water. Kasi Okay. gumagamit kami ngayon, groundwater ang mga nawasa natin Okay. Sinabi ko, kung lalakihan yan, may extent, meron pala daw siyang lupa na malawak pa, 2,000 hectares. So, sabi ko, dalawa yung purpose mo, irrigation and then yung surface water. Wala na tayong magiging problema kasi alos wala na kaming makuha tubig sa ilalim ng sa lupa Kaya, yun ngayon ang pag-uusapan namin. Sabi ko, kaysa Yun. gumagastos Oo. kayo ng palaktaw-laktaw na hindi tapos yung dike, Oo. gagawin mo ng 200 meters, masisira rin kahit Oo. walang bagyo. Oo. Tapos, lalabas din yung tubig. So, wag na muna kasi wala namang naging solusyon. So, Gov, nako, importante ito mga binigay nyo na mga at least mga pwedeng gawin no, na mga aksyon. Kasi ang sinasabi nyo ngayon, for now, as far as Pampanga is concerned, you don't think na kailangan ng bagong flood control project dyan, di ba? Sabi nyo. So ngayon, makikipagpulong kayo kay Secretary Vince Dizon at saka sa NIA para at least itong extension or yung pagpalawak nitong irrigation dam, yung ba yung gusto nyo na dapat yung ma-address dating yung dam. Pampanga Meron na River? kami. Oh, tama ba? Oo. 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 Makakatulong sa amin na hindi kami napupuruan ng malaking tubig na nanggagaling sa tank. May break ba, Dani? At Oo. magagamit pa ng mga magsasaka. Yung sinasabi ni President, punin natin yung tubig ulan, i-reserve natin. Ito Oo. yung dapat. Yung mga malalaking river, dapat lagyan mo ng gano'n na Sabo Dam para hindi lumalabas sa labas. Kasi ang diki kasi nilang ginagawa, putol-putol Dapat, kung 20 kilometers yan, dapat ibuo mo na, gawin mo ng diretso. Hindi, pakonti-konti. So, sayang naman, 100 million din ang ginagamit nila doon. So, sabi ko, tama na. Wag na, tama na. Kasi walang solusyon. So, gawin natin, ipunin yung pera, tulungan ng NIA, ang DPWH, magtulungan tayo, makakapabor pa sa Pampanga kasi magkakaroon tayo ng surface water. Parang lamesa dam, Dani, di ba? Oo, Kasi tama. kailangan namin na talaga lalo na gumaganda yung ekonomiya namin, ang Clark, ang Pampanga. Oo. Talagang kailangan namin na talaga yung surface water kasi marami kaming industry. So Okay. ngayon, naging effective naman dito sa aming isang river na Pasig Potrero. Ngayon makikita mo, wala nang halos tubig. Doon muna. Wala nang halos munang tubig. Wala kami halos na, dati umaapaw yan Pero wala na. Pero Dani, alam mo pa yung nangyari? Yung kung natatandaan mo nung nag-irap yung pinatubo, gumawa kami ng mega dike, di ba? Mega dike. Yung mega dike, mula dun sa ng dulo ng Porac, yung lahar at saka yung tubig na nanggagaling ng pinatubo, na dumadagos doon. Ngayon, 35 years ago, pero nandiyan pa yung dike. Kasi mataas. Tuloy-tuloy ang ginawang dike hanggang dulo. So, yung mga mega dike na yan, talagang quality, talagang binuo siya, kinuha yung mga may-ari ng lupa, 1,000 hectares, wala silang pakialam noon, walang magawa yung may-ari kasi kailangan talaga ng probinsya. Mababait naman sila, talagang pinamigay nila yung 1,000 hectares, doon nilagay yung dike. Okay. Doon niligay yung mahabang dike. So ngayon, kahit na naglahat, kahit na malakas ang tubig, nanggagaling sa bundok ng Zambales, sa Pinatubo, maganda yung Pampanga yon. Kasama tayo sa top 10 na maunlad na probinsya. Pero, ang problema namin ngayon, yung 4 distrito namin, yung mga bayan-bayan na malapit sa dagat. Kasi sila yung pinto palabas ng mga tubig na to. So yun ngayon, walang magagawa ang
DPWH, hindi pwedeng engineering intervention ngayon. Talagang malala. Sige. Malala Oo. talaga. Malala Gob, na, oo. Danny. Kaya sabi Yeah. ko nga kay Nia, may nagawang ka na ng tama. Ngayon naging effective. Sana ganun na. Sige po. Dapat Oo. kausapin ko rin si Governor Romali na yung Yeah. river niya na malaki, makakapabor sa irrigation niya, tapos Sige ho. masasalba pati sila Oo. kasi umapang na rin sila eh. Sige po. Gob, nako, kinapos na ho tayo sa oras pero importante Ay ho naku, yung mga... Danny, thank you. Binanggi- Salamat sa inyo. Oo, at least Salamat. we can talk ko siguro kahit na sa future may session 2 tayo after this. Maraming salamat ho, Gob, sa oras na binigay ninyo. Salamat, Danny. Okay, yan ho si Pampanga Governor Lilia Pineda. Nako, ito sinasabi niya may mga pwede palang gawin no after humupa itong baha. Anyway, tuloy-tuloy na ho tayo dito sa ating programa. Sinusundan natin itong mga aftermath Nito ngayon, hindi pa actually aftermath, ongoing ito si Habagat. Ito namang head ng PDR-RMO sa Zambales. Ito, nagsagawa kasi sila dyan ng di ba? Ang alam ko, zip